Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Rex Sumania at ngayon itatalakay ko sa inyo kung ano ang mga tula sa panahon ng impeachment sa panahon nila Marcos at Estrada. Sino nga ba si Marcos? Si Ferdinand Marcos Sr. ay siya lang naman ay kasampung Pangulo ng Pilipinas. Nagsimula ang kanyang termino noong December 30, 1965 at nagpatuloy sa hanggang February 25, 1968. Si Ferdinand Marcos Sr. ay isang politiko at abogado na nagsisilbing Pangulo ng Pilipinas mula 1965 hanggang 1986. Siya ay kilala sa kanyang mahigpit na pamahala at napapatupad ng martial law mula 1972 hanggang 1981 kung saan marami ang paglabag sa karapatang pantao ang nangyari. Sa ilalim ng kanyang liderato, nagkaroon ng malawak na katiwalian at pag-abuso ng kapangyarihan na nagdulot ng malawak na protesta at pag-aklas mula sa mamayan. Siya ay pinalitan ng kanyang asawa na si Imelda Marcos at sa kanyang administrasyon sa pamagitan ng The People Power of Revolution noong 1968. Ano nga ba ang tula? Ano bang tula o mga halimbawang tula sa panahon na ito? Isa na rito ang tula na sa pagkamatay ng isang newsboy. Ano ba ang nasa loob nito? Karaniwang naglalarawan ang mga pag-sakripisyo at hirap na diranas ng mga kabataan, lalo na sa panahon ng martial law. Sa ilalim ng Ferdinand Marcos Sr., pinakita nito ang mga epekto ng rehimeng ito sa buhay ng mga tao, partikular sa mga hindi ang makatawid sa mga pagsubok o pagsugpo ng kanilang mga karapatan. Madalas tinatalakay sa tulang ito ang mga timang pagsawi sa pag-asa at pagkaroon ng busis ng mga kabataan. Sa gitna ng karanasan at pag-aapi, ang pagkamatay ng isang newsboy ay simbolo ng pagkawala ng mga karapatan at sa mga malupit na realidad ng kanilang sitwasyon. Sa pangkalahatan, ang tula ay nagsisilbing paalala ng mga sakripisyo ng mga kabataan sa paghangad ng pagbabago at katotohanan sa lipunan. At ngayon, dito naman tayo sa panahon ni Estrada. Ano ba si Estrada? Si Joseph Estrada ay isang Pilipinong politiko, artista at dating Pangulo ng Pilipinas. Pinanak siya noong April 19, 1937 at nakilala siya bilang isang aktor ng pelikulang aksyon bago siya pumasok sa politika. Naglilingkod siya bilang alkalde ng Maynila at naging vice-presidente ng bansa mula 1992 hanggang 1998. Nahalal siyang Pangulo ng Pilipinas noong 1998, ngunit naharap siya sa mga kontribusyon at impeachment noong 2000. Sa huli, siya ay napatalsik mula sa kanyang pwesto at nahatulan ng nagkasala ng plunder. Matapos ang kanyang pagkakulong, bumalik siya sa politiko at nahalal na alkalde ng San Juan. Patuloy siyang naaktibong kalahok sa mga usaping pampolitika ng bansa. Ano nga ba ang tula, ang halimbawa nito ng kanyang pagkatalsik? Ang isa sa mga tula na ito ay ang laban sa kangkungan na sinulat ni Jose F. Lacaba. Ay isang matalas na Krististumo sa pamahala ni Joseph Estrada. Sa tulang ito ay ginagamit ang kangkungan bilang simbolo ng katiwalian, kakulangan sa liderato at isyong panglipunan na napabagsak sa bansa. Ang mensahe ng tula ay nagpapahayag ng pagnanais ng mga tao na labanan ang mga hindi makatarungang sistema at ang mga leader na hindi naglilingkod sa bayan. Sa pangkalahatan, ito ay nagsusulong ng pagkilos ng pamayan upang ipaglaban ang kanilang mga karapatan, kapakanan
at hamunin ang mga pinuno ng may maling asal. At yan lang po ang aking nasahalap ng mga impormasyon tungkol po sa impeachment nila Marcos at Estrada.